Tila nagkatensyon sa day 9 ng impeachment trial habang si Senator Judge Robin Padilla na ang nagtatanong. Reklamo kasi ni Senator Judge Raffy Tulfo, parang hindi consistent ang korte pagdating sa time allotment ng mga hukom pagdating sa pagtatanong. Bunsod yan ng tila mahabang oras na inilaan para kay Padilla, dahilan para sabihin ni Tulfo na tila napapaboran ang Senate minority. Pagdating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako napindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisa, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo. Naging concern ni Padilla ang pagkasulpot na naging salaysay ni retired policeman Arturo Las Cañas na una nang nilinaw ni na House Lead Prosecutor Jervy Luistro at Presiding Officer Cheese Escudero na lumitaw ito dahil bahagi ito ng open source investigation ng NBI. Pagdating yan sa umano'y pattern of violence ng bise, lumitaw kasing dati na rin palang nagpabago-bago ng salaysay si Las Cañas na dating Davao Death Squad member. Ayon na rin kay Senator Ping Lacson na nag-iimbestiga rito noong 2017. Nagrekomenda ng kasong perjury si Lacson noon pero hindi natuloy ang pagsasampa ng reklamo. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot. Laman ng nasabing salaysay ni Las Cañas ang umano'y naging partisipasyon ni VP Sara sa Oplan Tokhang sa Davao City nung siya pa ang alkalde nito. Kalaunay nilinaw ni Luistro na kung generally ay pabago-bago ang testimonya ng isang testigo, maaari itong maturing na kasinungalingan. Iginiit din ni Padilla na wag daw magsalang ang prosekusyon ng mga testigong nahaharap sa reklamong perjury. Dahil ayon sa kanya, may ganitong kasong kinakaharap daw ang mga dati ng impeachment trial witness na sina Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Pero sabi ni Luistro, hindi ito totoo. Hindi rin daw mali-disqualify ang isang testigo dahil sa ganitong kaso unless may exceptions sa ilalim ng batas. Dito humirit si Padilla na umani ng reaksyon sa mga nasa plenaryo. Pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. But, who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. Sinubukang i-relate ni Padilla sa mga nakakulong ngayong mga senador pero hindi naman daw sila mga testigo. Ayon kay Luistro, humaba pa ang naging talakayan hanggang sa nainis na nga si Tulfo. Paliwanag ni Presiding Officer Cheese Escudero, walang minorya o mayorya sa Senate Impeachment Court. Katunayan, dati na rin daw humiling ng extension sa oras si Senator Judge Ping Lacson. Nang matapos ang Day 9, pinasabina na ang ilang mga bangko at Anti-Money Laundering Council para naman sa susunod na tatalakayang Article of Impeachment na tungkol sa umano'y misuse of confidential funds. Kasama rin sa ipinasabina ang dalawang Land Bank representatives na sina Violeta Campuzano at Nenita Consentino na pinahaharap sa korte sa July 30. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionario News Channel.